Okay, simulan natin ang paghimay sa isang medyo kakaiba at napaka-intrigang kaso mula sa ating mga source. Isipin nyo to, paano ba nagiging isang totoong medical diagnosis ang isang panaginip lang tungkol sa isang food court? Weird, di ba? Ngayon, susuriin natin ang kwento ni Narciso Olalo at ng tagasunod niyang si Miss K. Napakagandang halimbawa nito kung paano nagsasama-sama ang pananampalataya, panaginip, modernong teknolohiya at ang lakas ng isang komunidad. Bago ang lahat, pakinggan niyo muna itong pahayag na natuhan natin mula mismo sa mga dokumento. Sabi niya, bibigyan kita ng kapangyarihan ng isip. Makikita mo ang mga kasalanan ng mga tao, kabilang ang mga kasalanan ng mga patay. Mabigat na claim, di ba? Sinasabi ni Ulalo na binigyan siya ng supernatural na kakayahang makita hindi lang ang future, kundi pati na rin ang pinakatagong mga kasalanan ng tao, kahit panong mga patay na. Ito talaga ang nagsisilbing matibay na pundasyon ng buong samahan nila. So sino ba talaga si Narciso Olalo base sa ating mga source? Tingnan natin sandali ang kanyang mga pangunahing paniniwala. Para sa kanyang mga followers, siya ay isang piling instrumento ng Diyos na nakakapagpagaling at nakakakita ng mangyayari sa hinaharap. Pero eto ang catch, at talagang kapansin-pansin ito. Wala siyang hinihinging kahit anong kapalit, as in zero. Utos daw ng Diyos na huwag siyang mangolekta kahit isang sentimo. At dahil nasa modern era na tayo, hindi na ito nangyayari sa mga malalayong bundok o kuweba ha. Ang mga pangaral at sinasabing himala niya ay nagaganap mismo sa Facebook Live at sa Zoom. Okay, lumipat tayo at tingnan kung paano ito nabubuo at nagiging isang formal na proseso. Hindi kasi ito basta hula-hula lang eh. May sinusunod silang tatlong hakbang na parang digital pipeline. Una, makakatanggap si Olalo ng mensahe o panaginip habang siya ay natutulog. Pangalawa, paggising na paggising niya, itatype niya agad ang bawat maliit na detalye nito sa kanyang Facebook page. At pangatlo, dito na pumapasok ang partisipasyon ng mga tao. Magkikita-kita silang lahat online sa Zoom para sabay-sabay na i-decode o himayin ang ibig sabihin ng mga simbolong ito sa tunay nilang buhay. Dito na tayo papasok sa mismong ebidensya. Fast forward tayo noong September 39, 2022. Nag-post si Olalo sa Facebook tungkol sa isang napaka-random na panaginip. Nasa isa raw siyang food court, may bit-bit na mga bag. Tapos nakita siya ng napakasarap na sabaw ng isdang maya-maya. Pero for some reason, hindi niya ito makuha. At ang pinaka-espesifiko rito, nakita niya ang isa sa kanyang mga followers, si Miss K, na may kausap na lalaking nakasuot ng light blue at white na scrub suit. Sa una, iisipin mo ordinaryo lang, di ba? Hanggang sa dalhin nila ito sa Zoom. At napakagandang paglalarawan nito kung paano gumagana ang isip ng buong komunidad. Sa loob ng Zoom meeting nila, inilatag nila yung panaginip na parang isang malaking puzzle. Yung likod ng kutsara na hugis oblong, ang ibig sabihin daw nun ay yung kidney ni Miss K. Yung malabong bulak, iyon daw yung unqueer na cyst sa kidney niya na na-diagnose pa noong 2019. Tapos yung sabaw ng sariwang isda, isa pala itong paalala galing sa itaas para mag-stick siya sa isang healthy diet. Ngayon, paano nila na-confirm na para nga kay Miss K ang panaginip na ito? Based doon sa transcript ng kanilang Zoom meeting, narinig daw mismo ni Olalo ang boses ng Diyos bago siya nagising. Ito eksakto ang sinabi. Doktor yan ang kausap ni Miss K, sinamahan natin siya na hindi niya alam. So yung lalaking naka-scrub suit sa panaginip, siya pala yung doktor. At ang nakakakilabot dito para kay Miss K, mayroon nga siyang nakatakdang renal ultrasound ng araw mismang iyon. Kaya para sa kanilang lahat, ito yung solid proof na nasa ospital ang presensya ng Diyos kasama ni Miss K. Ang pinakamabigat na punto rito ay ang mismong resulta ng medical exam ni Miss K na nagsilbing physical na ebidensya para sa grupo. Ipinakita niya sa Zoom yung ultrasound results niya. Noong 2019 kasi, yung kanang kidney niya ay nasa 9.9 centimeters at sinabihan siya ng doktor na kapag lumaki pa yun, malamang maoperahan siya. Pero pagkatapos ng panaginip na yon, ang sukat niya ngayon ay bumaba sa 8.9 centimeters. Literally, lumiit siya. Walang nakitang masamang senyales ang doktor. Para sa buong community niya, isa itong certified na himala na na-broadcast pa ng live. Pero wait lang, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento natin. Ilang araw lang ang lumipas, noong Oktubre 2, nagkaroon ulit si Olalaro ng isa pang pangitain. Ang kwento mula sa ating source, madaling araw daw siyang aalis para mangisda dapat. Kaso, naiwan siya nung bus na may last trip na 3:56 a.m. Dahil hindi siya nakatuloy, umuwi na lang siya at nag-online. At doon nag-umpisa ang isa na namang serya ng mga panaginip na sobrang mag-match sa mga itinatagong problema ni Miss K. Nang mag-online si Olalo matapos maiwanan ng bus,
may natanggap siyang message mula kay Miss K. Base sa documents natin, may napanood daw kasing video si Miss K galing mismo sa doktor niya tungkol sa sakit niya na stage 3 chronic kidney disease. At sobra siyang natakot. Nalaman niyang bibihira raw na umaabot pa ng stage 4 ang mga pasyente dahil madalas namamatay na sila sa stage 3 pa lang. Sinabi niya kay Olalo na ang sakit pala sa kidney ay isang silent killer. Inisip niyang baka doon na magtatapos ang buhay niya, lalo pat nakaramdam siya ng biglang pagtaas ng kanyang blood pressure. Matapos ang seryosong chat na iyon, nakatulog ulit si Olo at nanaginip. Pagdating nila sa Zoom para i-decode ito, ikinuwento niya ang isang medyo nakakatakot na eksena. Nakatayo daw siya malapit sa isang poste ng ilaw nang may isang malaking kalabaw na susugod sana sa kanya. Pero, sa kabutihang palad, bigla itong lumihis at nilagpasan lang siya. Pansinin niyo ang logic nila dito. Yung kalabaw daw ay hugis oblong, parang kidney. Kaya yung muntikang pag-atake ng kalabaw ay sumisimbolo sa nakamata-matay na sakit sana ni Miss K. Pero dahil malakas ang kanyang pananampalataya, ang kapahamakan, tulad ng kalabaw ay dumiretso lang at hindi siya ginalaw. Tapos, sa parehong panaginip na yon, may isang sobrang surreal na eksena. Habang naghihintay daw ng masasakyan pabalik si Olalo, nagtanong siya sa isang lalaki sa kanto. Ang plot twist, ang lalaking iyon daw ay si Jesus Christ. Imbes na sagutin kung may darating pang sasakyan, tinanong daw siya nito, saan ba ang gusto mo, sa langit o sa lupa? Sumagot si Olalo ng sa lupa. At ang naging tugon lang ni Jesus, isang madiin at tipid na salita. Kidney. Para sa komunidad, isa itong malinaw na mensahe na kaya nandito pa sa lupa si Miss K kahit may malala siyang sakit sa kidney ay dahil sa tulong mula sa itaas. Ngayon, ang talagang nakakawili rito ay itong ginamit na metapora para sa Diyos. Sa panaginip, nagpakita raw si Jesus na may hawak na isang black box. Alam niyo yun, parang yung flight recorder sa mga eroplano? Nire-record daw nito ang bawat galaw at sekreto natin. As in, the whole shebang, wala kang maitatago. At totoo nga, dahil sa takot at sa revelasyong ito, umamin si Miss K sa buong Zoom meeting. Kaya pala tumaas bigla ang blood pressure niya ay dahil pasikreto siyang kumain ng bawal. Kumain pala siya ng sarsa ng pork adobo at kare-kare. Mula sa isang kutsarang may malabong bulak hanggang sa kalabaw na hugis kidney at sa isang mahiwagang black box na nagbubunyag ng pagkain ng kare-kare, makikita natin kung paano binibigyang buhay ng isang online community ang mga pananinig na ito. Siyempre, nandito lang tayo para himayin ang source materials, kaya wala tayong kinikilingan kung totoo man ang mga himalang ito o hindi. Pero hindi natin maitatanggi ang napakatinding epekto nito sa buhay ni Miss K at ng mga kasama niya. Kaya iniiwan ko sa inyo ang kaisipang ito. Paano ba hinuhubog ng ating sariling paniniwala ang pagtingin natin sa realidad at paano tayo naghahanap ng kahulugan sa mga tila ordinaryo at kakaibang pangyayari sa ating buhay? Maraming salamat sa pagsama sa aking pagsusuri ngayon. Hanggang sa muli.